Hi, my name is Lian. If you're new to my channel, please click subscribe. Sa mga nagtatanong po, kung legal po ba na may mga house chores ang mga bata dito at outdoor works like shoveling or lawn mowing. For everyone's information, this is a Canadian living. At age of 3, tinuturuan na po ang mga babies na iligpit po ang mga toys nila. At age of 5, tinuturuan na po silang mag-vacuum, mag-take out ng garbage, at magdilig ng halaman. 6 to 7 years old, tinuturuan na po silang mag-mop ng floor, mag-ayos ng bed, para ma-feel po ng mga bata na part po sila ng family. 8 years old, tinuturuan na po silang gumamit ng microwave, toast ng bread. At the age of 9 to 12, tinuturuan na po silang mag-prepare ng own breakfast nila, mag-laundry tulad po ng ginagawa ko, na naglalaba ng mga damit ko po, at mag-fold. Marunong na din po ako magsaing at tugasan ng kinainan namin. Ako din po naglilinis ng feeding bottles ng baby brother ko po at naglalagay ng milk. Nag-help po ako magligpit ng kinainan po namin, nagsha-shovel at nagba-vacuum, at marami pong iba. Bakit po? Para makatulong po kami sa parents namin. Para sa amin din po yon. Para paglaki ko po, marunong na po ako sa gawaing bahay. At hindi po habang panahon, nandyan ang magulang natin para sumuporta at hindi habang buhay malakas po sila. Minsan namimiss ko po lola ko po sa tataro at siya po nag-aasikaso sa bahay. Alam niyo po ba, proud na proud po siya sa akin kung paano po ako tinuruan dito sa Canada na maging responsableng bata na hindi po ako pabigat, kain tulog lang po alam dito po sa Canada. As long as hindi po kami nag-work ng below 14, wala pong issue kung mag-help po kami sa gawain bahay. Alam niyo po ba, at age of 14, pwede na pong mag-work ang teenager dito para hindi manghihingi ng pera sa magulang. Pag nag-work na po ang mga Canadian, nag-aabot po sila ng pera sa magulang po nila. Hindi po lahat ha, depende pa rin po sa magulang kung manghihingi po sila. Si Mami, hindi po nanghihingi. Ang importante po sa kanya, hindi na po nanghihingi ang mga ate ko ng pangbili ng makeup nila o pambayad ng phone bills o kung ano-ano pa po. Ang mga bata po dito, tumutulong sa magulang. Hindi po sila bibigyan ng pera. Ang bigay po sa kanila ay reward. Like si Mami, ibibili niya po akong t-shirt sa thrift store. May discount pa po yun. Kuripot po talaga ang mami ko ano. Pero sa pagkain naman po, hindi po ganun kakuripot. Mang kids meal lang po ang binibili niya. O kaya po value meal. Basta pasok sa budget. Sa amin pong magkakapatid, say na po kami kahit cheap lang ang binibili ni Mami. Kasi naiisip ko po, napakaswerte po namin. At nakakakain po kami na labas kahit value meal. At nakakapagsuot po kami ng damit kahit galing sa thrift store. Tulad sa Pilipinas, nahirap po ang buhay. Yung mga bata po hindi na po nakakapagpalit ng damit. Sa basurahan lang po namumulot ng pagkain para mabuhay. Lahat po ng natatamasa po namin, sobrang pasalamat po kami. At $1 pa po yan, hindi po kami nakakalimot na magsabi ng thank you Mami. Kaya nga po pala din sa Canada, wala pong yaya dito. Naggagawang mga house chores. Meron man mayayaman. O kaya, kinukuha po nilang yaya yung mga kapatid po nila o kaya yung mga magulang nila sa Pilipinas. Sabi po ni Mami, bawal daw pong tamad sa Canada. Pag di daw po ako nagbanat ng buto, wala daw pong asenso. Hay si Mami talaga. Pag binanat ko yung buto ko, orthopedic ang bagsak ko. For more videos, please click the like button and subscribe.